Pag andito kayo sa channel ko, loan app po yung pinag-uusapan natin. And isa na namang loan app, I'm not sure kung bago to, basta bago ko lang siya na-notice. Kaya kung nakita niyo yung loan app na to, huwag niyo munang i-download. Sinubukan ko po siya para sa inyo, para kayo mas may alam kung okay ba siya o hindi bago nyo pa man subukan. Sabi niya, nagpapahiram daw siya ng up to 60,000 pesos. But we all know, hindi naman tayo magsisimula doon. The question is, legit ba to? Or okay ba to? Then wag nyo munang i-try, guys. Keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate here. At dito, tinitingnan natin kung okay ba yung mga loan apps o hindi. So, mas mabuti pa, panoorin nyo na lang muna yung video na to, guys. Kaysa naman mag-adventure kayo sa mga loan apps na baka nasa huli yung pagsisisi. So, for today's video, ito po si TechCash, yung ating sisilipin. So, dinownload ko po siya, guys, at i-share ko sa inyo yung mga na-observe ko. This video is not sponsored. It's based on my personal experience, guys. So, lahat na na-observe ko, i-share ko sa inyo. Shout out sa kay Ra 1591. Hello, Ate Red. Please, pansinin mo ako. New subscriber. Wala lang. Gusto ko lang mapansin mo. Shout out. Hehehe. And also, shout out din sa kay Garcia John Dave 4637. Nakabang talaga ako. Pa-shout out, Ate Red. So, going back sa ating loan app na si TechCash. Muna kayong umalis, guys. Meron akong napansin na dapat alam nyo. So, yung loan app na to, sabi niya, ay nagpapahiram daw ng up to 60,000 pesos, diba? And may sabi niya maximum monthly effective interest rate daw siya na 1.8. Ang bongga. Mas mababa pa sa credit card. Totoo kaya. O, dapat over 20 years old ka para mag-approve ka para mag-apply ka dito. At sabi niya, meron siyang 4.8 na ratings. Pero, yung first pa lang andito naka-display para warning na kaagad, mga guys. At ang daming nagsasabi na scam, complaint, I will never use this app again. So, ito lang yung nagpapatunay na kahit na yung isang loan app nagsasabi sila na rehistrado sila, pero it's not all the time na okay sila. Kaya dapat nanonood tayo ng mga reviews tulad ng ganito, guys. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo dito because I give right expectations about loan apps at wala kayong makikita mga links dyan sa baba kasi hindi tayo nagpo-promote ng mga loan app. Kung gusto nyo magpatuloy, syempre, ayan, ida-download yung app, di ba? And then, meron ko pong i-allow ng mga permissions tulad ng location mo. Kaya, ayan guys, ha? Dapat nag-iingat tayo. I-click mo yung apply. Pag-click mo ng apply, hingi po siya ng phone number at meron kayong privacy agreement na dapat yung i-check. So, dapat nag-iingat tayo. Binabasa natin yan bago tayo mag-apply sa loan app kasi for example na lang, ha, ito yung mga i-collect niyang mga information. Yung ayaw ko dito, yung sinabi niyang hihingi daw siya ng 5 reference at tinawag niyo yung reference na guarantor. Guys, hindi mo pwedeng tawagin na guarantor yung isang reference kung wala naman siyang pinirmahan. Reference lang. Hindi pwedeng guarantor. So, ayoko sa mga ganyang mga loan apps na mali-mali yung mga sinasabi. Anyway, so, magpapadala po siya ng OTP. Ilalagay niyo po dyan para kayo makapagpatuloy. And then, ayun. Pagkatapos mong bigay ng phone number, bumaba yung offer niya. Naging possible na lang daw 15,000. Pero pwede pa rin bumaba. So, ayan guys, apply. Ito po yung mga hihingin yung information, authentication, personal information, job information, contact information, tapos kung saan mo gusto mong ipadala yung pera. Yun, pag nagpatuloy ka, syempre magbibigay ka po ng IDs at yung mga IDs na tinatanggap niya, pwedeng UMID, driver's license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID, but really, gusto mo bang i-share yung mga ganitong information? Loan app na to na, alam nyo guys, saan nanggaling. Napansin ko guys, pagkatapos ko ibigay yung lahat ng information na to ha, sa loan app na to, napansin ko na yung offer nanggaling sa kay Perago. So meron akong video about Perago and if you wanna see that, you just go to this video. Yung link ng video na yun nasa description box, but that is not to promote the loan app. That is for you to be aware kung ano bang klaseng loan app to. So, moving on, kung gusto mo talaga magpatuloy, so syempre, ibibigay mo yung mga IDs na yun, diba? At saka pipicturean mo siya. Pag picture mo ng ID, kaagad niyang makakapture yung ID number, yung date of birth, yung name mo. Pero by the way guys ha, sira-sira yung app na to. Like mauumay ka. Ang dami niyang error, nagka-crash, naghahang, paulit-ulit ko siyang ginawa. So heads up na lang, magsi-selfie ka. Parang daming bugs ng app na to, parang hindi siya stable. And then magbibigay ka ng information like your loan purpose, email, number of children, phone number,
Yung nakakaloka dito guys, kasi kahit na sabihin mong, for example, na unemployed ka, magbibigay ka pa rin ng information ng company mo. So kung unemployed ka, anong ilalagay mo dyan? So for the purpose of research, yung nilagay ko is NA. Para makapag-continue ko guys, kasi tiningnan ko kung magkaka-offer ka ba or marireject ka kaagad kung sinabi mong unemployed ka. Hihingi niyang contact reference na doon sa privacy policy, tinawag niyang guarantor. 5. Pero guys, take note, hindi po sila guarantor. I already smell something fishy about this loan app. So just continue. E-wallet or bank yung pwede niyang padalhan. GCash, Paymaya, Coins, GrabPay. Pero kung meron ka ganitong option, please avoid giving them your bank information. Basta, just please. So, ayun, pagkatapos ng disbursement channel, syempre lumabas po yung kanyang offer na hindi naman pala kagandahan because yung offer, hindi mo dito ha, nanggagaling po kay Perago. Perago, nasa taas. At hindi mo siya makukuha ng buo. Yung offer niya kanina, di ba, 60,000, tapos naging 15. Ngayon, 3,000 na lang. From 3,000, yung matatanggap mo, 1,860. Kasi kakatas po siya ng processing fee na almost 1/3 ng loan mo. Ano yan? 30-35%? Parang pinalabas niya ang baba ng interest ha, pero dun siya bumawi sa processing fee. Risk control service. Ano yan? So, babayaran mo siya sa loob ng 7 days. And, for me, my opinion, this is not a good offer. Nakakalito siya guys. At bakit lumabas si Perago dito? Bakit tinatawag niyang guarantor yung mga personal, yung mga reference? Diba? Wala namang silang pinirmahan para tawaging guarantor as per their privacy policy. Yung pinaka-worst of all, hindi mo matatanggap ng buo yung loan mo. Anong klaseng loan up to? So, para sa akin, X na siya. Hindi ko siya pinusid. Hindi ako nag-click ng next. Meron po siyang option na mag-delete ng account. Kung gusto nyo makilala si Perago, the link is in the description box. And of course, that is for awareness, tama yung expectations para makilala nyo to si Perago kasi baka lang related sila. Basta guys, hindi siya maganda para sa akin, ha? So, meron po siyang account cancellation, pero good luck. So, let's just hope na i-delete nga niya ng account. And I really hope na sana pinanood yung video na to guys. Kasi ba't nyo naman hintayin pa na mapunta kayo dito, nakapagbigay kayo ng personal information, mas mabuti na meron kayong tamang expectations or meron kayong alam kung anong meron bago kayo mag-proceed. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to guys. Again, wala po tayong pinopromote na loan app. At ini-encourage ko po kayo na maging maingat sa kung saan nyo sinasabit yung information nyo. Kasi yung utang it's a responsibility. It is something na pinag-iisipan. Lalo't-lalo na ang dami ng mga loan apps na hindi naman pala maganda yung kanilang mga offer. Kaya nga guys, dapat subscribe kayo dito sa channel ko because dito, sinisilip ko yung mga loan apps para sa inyo. Hindi nyo kaagad masasubmit yung mga information nyo. Mapapag-isipan nyo muna kung okay yung mga loan apps na to o hindi. Thank you so much for watching. I'll see you on my next vlog. Bye!